panalangin. Now, ating pong pag-aaralan ngayong gabi may kaugnayan sa pananampalataya. Ano ba ang pagkakaiba ng buhay at patay na pananampalataya? Minsan, tayo ay nagbabanggit o nagpapahayag tayo ng ating care. Mayroon tayong pananampalataya at ating binabanggit sa ating mga pagbibigay ng pahayag ng ating faith, pero sapat na ba yun? So makikita natin na kailangan natin ang magkaroon ng tamang pananampalataya. Bagamat tayo'y Kristiyano, nasa atin ang tamang pananampalataya, pero paano natin ito may lalapat? Kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng patay at buhay na pananampalataya. Nang sabi ng James chapter 2 verse 17 na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So sa makatwid, ang tunay na pananampalataya ay hindi patay na paniniwala. Magkaiba yon. Pag sinabing patay na paniniwala, ito'y nababatay lamang sa damdamin, emotion. Kundi, ang tunay na pananampalataya ay aktibong umuugnay o nakikipag-ugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroong pagkilos na nagbubunga ng kabanalan, nagbubunga ng kapayapaan, at higit sa lahat, mayroong lakas, mayroong puwersa. Kaya pag-aaralan natin, pag-usapan natin ngayon, ang pananampalatayang may buhay. Pananampalatayang may buhay. Buksan natin ang 2 Peter chapter 1 verse 1 to 4. Ito ibabahagi sa atin dito sa kasulatan at pinapakita niya rito ang mga katangian ng isang pananampalatayang buhay. Verse 1, ganito ang sabi. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalulatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Now, pinapakita rito in summary na mayroong pananampalataya na alipin pa rin, hindi nakakatakas sa tunay na buhay. At ito ang dapat nating malaman. Bago lahat, tayo muna yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang salita ninyo, Ama, ang siya magbibigay sa amin ng liwanag, magbigay sa amin ng katotohanan. At sa katotohanan ito, dito kami tumitibay, lumalago, at nakakalaya sa lahat po ng inakala naming tama, ngunit hindi po sang-ayon sa inyong mga salita at wala po sa batay na tunay na pananampalataya. Kaya Panginoon, turuan niyo kami ngayong gabi na ito'y aming ipanalangin. Kung ito'y kulang sa amin, ay ipanalangin na sana ito'y makita rin sa aming kapwa-kapatiran upang mamuhay kami sa tunay na pananampalatayang taglay namin simula nang kami po ay maligtas. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, tatlong katangian ng isang buhay na pananampalataya na dapat nating makita sa ating mga sarili. Una, ang pananampalataya natin bilang Kristiyano ay buhay. Bakit? Dahil ito'y mula sa Diyos. Pananampalataya natin ay hindi mula sa atin. Hindi mula kung saan-saan. Ito'y nagmumula sa Diyos. Kaya ito ay isang buhay na pananampalataya. Verse 1, kung ating babalikan ng pagkakabasa, ganitong sabi, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, at
sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya. Si Pedro tumanggap at sa atin din na mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo po'y tumanggap. Alam natin ito'y biyaya sa atin at ito ang kapangyarihan natin upang matanggap natin ang biyayang kaligtasan. Kaya ang ating pananampalatayang natanggap mula sa Diyos at sa ating tagapagligtas na si Kristo ay buhay. Aktibo ito na tumatanggap sa biyaya ng ating Panginoon. So ang pananampalataya ay kaloob at biyaya ng Diyos sa atin. Kung minsan, hindi natin ito naipamumuhay. Basta't mayroon lang tayong paniniwalang may pananampalataya ako, pero hanggang salita lamang. Patay po ang ganong klase. Hindi ito bunga ng ating pagsisikap, hindi ito bunga ng ating gawa, kundi ito ay kaloob, biyaya. Tinanggap lamang natin ito. Buhay itong nag-uudyok sa atin. Nag-uudyok sa atin na gumawa ng tama. Kaya yung pananampalataya nating kaloob ng Diyos at ni Kristo, buhay ito at nagtutulak sa atin na gumawa ng tama. Ang totoong pananampalataya ay laging gumagawa, hindi basta paniwala lamang. Like for example, gusto kong gamitin yung sa ating mga chat, sa ating group chat. Kapag mayroong nagkasakit, agad nating nilalagay yung, ang tawag na, yung emoji ba yung nakanging kamay? Ang bilis nating maglagay nun, pray. Ganun lang kasimple. Yung tao halos naghihingalo na, nagdurusa sa kanyang puso't isipan, sa kanyang karamdaman, pero sasabihin natin, ipasa Diyos natin yan. Magtiwala ka lamang sa Diyos. Yun ang pananampalatayang patay. Bakit po? Wala pong gawa. Hindi sapat yung magpahayag tayo ng ating damdamin para sabihin na tayo po ay mayroong pananampalataya. Well, totoo naman talaga pag nag-pray tayo, doon mismo na matanggap natin ang ganong balita, nagpipray tayo kaagad, di ba? Sapagkat tinuruan tayo ng Diyos dyan. Pero hindi sapat. Kailangan ipadama natin na tunay ang ating pananampalataya sapagkat ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay laging nag-uudyok sa atin na gumawa sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang pananampalataya natin ay nagmumula sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas ni Kristo na si Jesucristo. Laging matuwid yung pananampalatayang tinanggap natin. Hindi ito pananampalatayang tulad ng sa sanlibutan. Mayabang, malakas magsalita, pero hindi makita sa gawa. Puros damdamin lamang. So, ibig sabihin, faith natin ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dapat naluluwalhati siya kasi siya ang nagbigay sa atin. At paano natin nakita ang pananampalatayang ito? Dahil ang Diyos, ginawa niya yung kanyang biyaya sa atin. Hindi tayo pinabayaan. So, ganun nga, na ang ating pananampalataya ay may buhay dahil ito'y kaloob ng Diyos. Tanda natin, kaloob ng Diyos. Ikalawa, ang pananampalataya natin ay may buhay dahil ito'y naghahangad ng kaalaman. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nagpapabaya. Hindi naghihintay, Lord, bigyan mo ko ng kaalaman. Lagi itong gutom sa kaalaman. Basahin natin verse 2 and 3. Ganito ang sabi. Sumagana nawa. Ibig sabihin, sumagana, mapuno, mabusog nawa. Ang sabi, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yun yung nag-uudyok sa atin na tayo'y sumagana sa biyaya at kapayapaan sa pagkilala sa Diyos at kay Kristo. Yun yung faith tagline natin, laging nauuhaw,
laging nananabik sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Kaya ito yung prayer ni Peter na sumagana tayo sa biyaya at kapayapaan at pagkakilala sa Diyos. Sapagkat yung pananampalatayang pinagkaloob sa atin, ang sabi po sa verse 3, lahat ng bagay binigay sa atin. Kailangang kauhawan natin ito. Kaya nga, naghahangad na sumagana sa biyaya ang pananampalataya natin. Peace at pagkilala sa Diyos ay na kay Kristo, ang sabi sa verse 2. Ngayon, kung tayo po, yung ating pananampalataya sa Diyos, ay hindi po nauuhaw at nagugutom na sumagana tayo sa biyaya at kapayapaan at pagkakilala kay Kristo, may problema po tayo. Sapagkat yung pananampalatayang tinanggap natin mula sa Diyos at kay Kristo, buhay yan. Hindi yan nagpapabaya. Lagi yan gumagawa at naghahangad ng katuwiran at nagsasagawa ng katuwiran ng Diyos. Hindi sapat yung relihiyon. Hindi sapat yung sinabi nating may pananampalataya tayo sa Diyos. Dapat makita talaga na tayo po ay mayroong personal na pagkakilala sa ating Diyos. Tayo po'y lumalago sa pagkakilala sa Kanya. Dahil pag lumalago tayo sa pagkakilala sa ating Diyos at kay Kristo, makikita yung buhay na pananampalataya sa buhay natin. Hindi sapat ang paging reliyon. Taglayin natin ang pananampalatayang ito. Tinanggap natin ito tulad kay Pedro. Sila Pedro, alam natin puno sila ng pananampalataya. Bagamat may failure din sila, pero makikita nila na tinataya nila ang kanilang buhay dahil uhaw sila sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Pagbibigay luwalhati sa mga kapwa kapatiran. So, kailangan lamang na ito'y busugin natin ang pananampalatayang ito. Ang verse 2 nga, sabi sa verse 2, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan. Mabusog nawa ng biyaya at kapayapaan yung ating pananampalataya. So, ang kalaman sa Diyos ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Nagpapalakas ng ating pananampalataya. Nag-uudyok na ito'y gumawa. Gumawa na ang Diyos ay siyang nabibigyan ng luwalhati. Nagpapalakas ng ating loob na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi naman talaga mawala sa atin na mayroon tayong gustong gawin, sana magawa ko, pero mayroong hadlang sa atin. Nililimitahan natin yung pananampalatayang taglay natin dahil sa ating kalagayan. Wala tayong pera, wala tayong ganito, mga bagay, kaya nalilimitahan yung pananampalatayang kaloob ng Diyos sa atin. Which is, hindi nakikita ngayon. Dahil ang totoong pananampalataya, nagsasakripisyo yan. Gumagawa, kumikilos talaga iyan. So, dapat lang lumalim yung ating pananampalataya at nagpapalakas ng ating loob. Bakit po? Una, ang ating pananampalataya ay buhat sa Diyos. Ikalawa, ang ating pananampalataya naghahangad, nagdi-desire ng kaalaman. Hindi sapat yung sumampalataya lang kay Jesus, hanggang doon. Then ikatlo, ang ating pananampalataya ay may buhay dahil ito'y nakasalig sa mga pangako ng Diyos. Hindi nabibigo itong manghawak sa salita at pangako ng Diyos. Verse 3 to 4. Basahin natin. Sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakailala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Dapat lang mapuno yung panampalataya natin, lumakas, dahil pinagkaloob sa atin ng Diyos lahat ng pangailangan para mapunuan ng ating panampalataya. Then verse 4, gayon niya
gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So yung ating pananampalatayang buhay, laging naghahangad na ito'y mapuno ng biyaya at kapayapaan at pagkakilala sa ating Panginoon. Ganun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalagang pangako upang makatakas tayo, no, sa kasamaan ng sanlibutan ito. Hanggat hindi po tayo nakakatakas, ibig sabihin kulang yung lakas natin, kulang yung pagkilos natin sa ating mga pananampalataya. So ang mga pangako ng Diyos ay sandigan ng ating pananampalataya. Doon nabubuhay yung ating pananampalataya dahil sa pangako ng Diyos. Alam natin ang pangako ng Diyos ay pawang katotohanan at mabibigat. Kaya nga ito'y buhay na pananampalataya. Taglay natin dahil nakasandig doon sa mga salita ng Diyos, pangako ng Diyos. Kaya ano bang kahulugan ng pananampalataya? Ano bang meaning ng pananampalataya? Ang meaning ng pananampalataya, buhay. Verse 11 ng Hebrews, chapter 11 para ng Hebrews 11, chapter 11 verse 1. Ganito ang pagkakasabi. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pangako ng Diyos, alam nating totoo. At ito'y ating maaasahan. Pero hindi natin nakikita. Pero dahil ang ating pananampalataya ay buhay, tumitibay ang ating paninindigan sa mga pangako ng Diyos dahil alam nating ito'y totoo. Kaya ang ating pananampalataya mayroon laging pagkilos. Gumagawa ito ng mga imposible sa tingin ng tao, pero posible na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na kakayanan. Kaya nga, ang pananampalataya natin ay buhay. Dahil umaasa sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. Kaya nga kapag ang ating pananampalataya ay naipakita natin at naipadaman natin sa mga tao na nangangailangan ng ating pagkalinga, damang-daman nila ang biyaya ng Diyos. Lumalakas din sila. At sila po ay tumitibay sa kanilang pagtitiwala sa Diyos na buhay nga ang Panginoon. Kaya nga sa pagdating sa paggitna ng mga pagsubok, ang mga pangakong ito ang magbibigay ng pag-asa. Yung salita ng Panginoon at ang pag-asa ay nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Ito nga yung pinagdidiinan ko kay Sister Eileen, kapatid natin. Sister Eileen, hindi siya perpektong tao. Marami siyang kapintasan. At mayroon siyang mga madidilim na pinagmulan. Pero hindi na parito si Kristo para iligtas ang mga matutuwid. Ang kanyang ililigtas ay yung mga taong walang magagawa sa buhay, kundi tanging maniwala lamang sa Kanya. Siya po ay talagang dumanas na matinding karamdaman. Alam natin, for so many years, alam natin ang kanyang damdamin. Hindi natin pwedeng maiwasan na sabihin na wala siyang hinanakit sa atin. Wala siyang pagkainis dahil sa hirap ng kanyang dinadanas. Hindi natin pwedeng sabihin na kailangan isa pa sa Diyos mo yan. Tao siya, nagdurusa. Na-identify ko yung sarili ko sa Kanya kasi dinanas ko rin yung mga hirap na ito. Pero magkaiba tayo sa Kanya. Matindi talaga ang ginagawa ng Diyos sa Kanya. Dahil matindi rin ang layunin sa buhay niya. So hindi po sapat na sabihin natin,
Magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi sapat. Kailangan niyang makita tayo. Kailangan niyang masilayan kayo. Kailangan niyang makita ang buhay na pananampalataya ninyo, hindi lang sa salita. Kaya sabi ko nga kanina, ibigay mo na lahat ng bigat mo, sis, sa Panginoon. Alam ko may pait ka, maaaring sa mga kamag-anak mo, kanino mang kapatiran. Bigay mo na sa Panginoon. At alam ko, nakita ko na totoo yan. Nung unang sabi ko sa kanya, pagkalabas lang namin, sabi ni M, nagalit na naman si Mama eh. Nagmura na naman eh. Sino bang hindi magmura? Sino bang hindi magalit? Sa ganong kalagayan. Sa ganong pagtitiis, pagtindi ng kanyang naranasan. Ginamit na ng Diyos sa lahat ng mga resources, doctors, hospital, government privileges, nandun na lahat, mga kapatiran, nandun na lahat, pero nandun pa rin ang kanyang pagtitiis, ang kanyang affliction. Kailangan niya ang ating pananampalataya. Kailangan niya ang totoong pagmamalasakit. Kaya sabi ko nga kay Pastor RJ at Deacon Rodolph kanina, tulungan natin si Eileen. Mag-ambagan tayo, bilhan natin siya ng wheelchair. Gusto niyang dumalo eh. Gusto niya makisama sa atin. Pero kung di natin siya tutulungan, hindi na niya kayang buhatin yung unan. Sa payat. At saka bloated na yung tiyan niya eh. Alam natin na nagdurusa siya dahil din sa kanyang nakaraan. Pero alam natin that in all things, God works together for good. Kailangan din natin ang ating buhay na pananampalataya. Kumusta na ang inyong pananampalataya, mga kapatid? Buhay ba ito? O nananatiling tuyo pa rin hanggang damdamin, hanggang salita? Hindi sapat yung tayo ay magpakita ng tulong, pero hindi mula sa pananampalataya, kundi nagmumula sa obligasyon. Hindi nun. Faith ang kailangan natin. Dahil ang Diyos po naluwalhati. Remember, faith natin kaloob ng Diyos at ni Kristo. Kailangan lang ang katwiran niya ang dapat makita sa atin. Lumago tayo sa kaalaman kay Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pagkakaisang panalangin, na totoong panalangin, at sa pamamagitan ng ating pagiging masunurin sa kanyang kalooban. Doon lumalakas ang ating kaalaman kay Kristo. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Yun yung sandigan ng ating pananampalataya. May nabasa ko isang kwento sa internet. Isang babae na nawalan ng trabaho, nagkasakit, iniwan ng pamilya kasi hindi na mapakinabangan. Pero ang babaeng ito, araw-araw, binubuksan niya ang kanyang Biblia na maliit. Binabasa niya. Lumuluha siya. Mas iba yung kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos dahil taman niya ang kanyang sarili na siya ay iniwanan ng kanyang minamahal. Pero sa kanyang pagtitiis na ito, gumaling siya. Biniyayaan siya ng kagalingan at muling nakatanggap ng trabaho. At dahil doon, muli niya nabigyan ng tamang pagmamahal ang mga anak niya at sila'y nagsama na may kagalakan. Bakit? Hindi sumuko ang babaeng ito
sa kanyang kalagayan na inabandona na siya. Pero hindi siya umiwan sa ating Panginoon. Buhay yung kanyang pananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, tunay Lord na ito po ang hangad ninyo sa aming pong pananampalataya na nakikita, nauuhaw, nagugutom sa iyong katwiran, sa iyong salita upang maipamuhay ang iyong kalooban at katwiran hindi lamang sa aming pansarili kundi para sa iba na nangangailangan ng tunay na bunga ng pananampalataya na nagmumula sa inyo sa amin na may bahagi namin sa iba. Nawa tulungan niyo kami, Ama, na mapamuhay ang biyayang pananampalatayang ito na tinanggap namin mula sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.